Halika nga dito. Aasahan ko yung sinabi ko sa'yo Dukutin mo si Mandy, Kokoy. Kapalit ng napakalaking halaga. Hoy, tanda! Anong alay ang pinagsasabi mo dyan? Tigilan mo na yung pagiging aswang mo, tanda! Patahimikin niyo kung sino man yan. Istorbo yan sa ritual ko. Ano ginagawa ninyo? Humanda kayo sa akin. Minsan, kung sino pang kadugo mo, siya pang walang bilib sa'yo. At kahit ikapahamak mo pa, idadamay ka nila para sa pansarili nilang plano. Magandang araw sa inyo, Miss Soledad. Ganun din po sa mga kasama niyong voice actors at lalong-lalo na sa inyong avid listeners. Nais ko rin po sanang magbahagi ng sarili kong karanasan tungkol sa kababalaghan at aswang dito sa inyong channel. Nangyari po ito nung 25 anyos pa lamang ako. Upang lubos niyo pong maunawaan, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kokoy. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Yang si Kokoy, ano ba naman ang mapagmamalaki niyan? Wala namang regular na trabaho yan Hindi ka nakapagtapos na kolehiyo. Ako buwan-buwan ako may sahod. Pag nagretiro ako, may pensyon ako makukuha. Ikaw, Arnel, kung makapagsalita ka parang hindi mo kapatid na tinutukoy mo. Sa kapalaran ng kapatid mo hindi katulad ng sayo Pero kung ikukumpara mo sa iba, hindi hamak naman na matino siya. Anong matino? Wala ako Wala sa katinuan yan. Kasi kung nasa katinuan yan, maghahanap yan ng regular na trabaho kagaya ko. Tignan nyo na lang kasi ako, tignan mo. Ay, may kayabangan ka rin naman talaga, Arnel, ano? Hindi ako nagyayabang. Ito naman, ito ang katotohanan. Ito ako, hindi katulad ni Conrado. Nakakapagbigay nga sa inyo pero isang beses lang sa isang buwan. Tapos dito pa tumitira sa inyo. Ay, teka nga lang, Arnel. Ba't ba pinag-iinita mo si Kokoy? Ang sinabi ko lang naman kanina, nagpapasalamat ako na pinili niyang dumitong kasama ko kaysa makipagsapalaran sa ibang lugar. May masama ba doon? Dahil masasabi niya mahal lang niya ako kaya ayos lang sa kanya na sa bayan na lang magtrabaho. Binibilog lang nun ang ulo ninyo, Ayaw nyo lang na malaman ko na pasanin nyo siya rito. Kaya buhat na buhat nyo siya kanina pa. Sa inis ko sa mga narinig ko, sinipa ko ang basurahan na lata sa may pintuan, saka umalis. Nagmadali akong tumawid ng kalsada at tinahak ang daan paakyat sa burol. Nagkandagulat pa ang mga manok na alaga ng kaibigan kong si Alan sa dinaanan ko. Pasalamat ka talaga, nagpipigil pa ako sa'yo, kuya. Hoy, Kokoy! Pare! Saan ka punta? Kape ka na muna dito! Hindi pare, nagmamadali din ako Mga ngaway ka pa niyan? Papa na! Magpahinga ka naman! Para ka namang may sinusustento ang pamilya niyan Usap na lang tayo kapag malamig na yung panahon, pare. Ano? Pag malamig na panahon? Wala naman tayong winter dito sa Pilipinas. Ibig sabihin yan, di tayo mag-uusap kahit kailan. Magpapalamig lang ako ng ulo. Dadaan na lang ako rito kapag uuwi na ako mamaya. Hindi ko na narinig ang sunod na sinabi ni Alan dahil tumakbo na ako. Paakyat ang tinatahak kong daan pero wala akong pakialam. Sa init ng ulo ko noon, kahit gaano pa kataas na bundok, siguro kaya kong akyatin. Di hamak naman na mas matindi ang galit na nararamdaman ko ng sandaling yon kaysa sa pagod na dala ng inaakyat ko. Pagdating sa tuktok ng burol, sumigaw ako habang hinihingal. Ano ba?
Ay nako. Di sige, kayo nang magaling. Kayo nang matino. Pakialam ko. Di naman kayo inaano eh. Hindi nga ako humihingi ng pagkain sa inyo. Simpleng pagpapahalaga lang yung ginagawa ko, di nyo pa magawa. Ako na lang laging walang kwenta. Ako na lang laging walang pinag-aralan. Ako na lang laging palpak. Ako na lang palaging hindi matino. Nasipa ko noon ang puno ng botolan sa tabi ko. Nahulog pa sa ulo ko ang maliliit na bunga nito. Kung hindi ko lang inaalala si Lola Bising, papatulang ko na kanina si Kuya. Kahit kailan talaga, ang tingin sa akin ng kaisa-isa kong kapatid ay wala akong silbi. Kahit anong gawin kong pagsisika para sa kanya, kung hindi kulang, hindi yun matino. Ni minsan hindi ko narinig na pinahalagahan niya ang desisyon kong manatili sa tabi ng lola namin na mahigit 60 anyos na. Di na nga nagpakakuya o kapatid man lang sa akin tapos ang dami pang sinasabi. Malibasa, hindi ko siya pinatulan. Iinsultuin lang naman niya ako kung kailan niya gusto eh. Sige lang, tiis-tiis lang ko eh. May araw ka rin Kuya Arnel. Umupo ako sa madamong bahagi ng burol noon habang tinatanaw ang paglubog ng araw. Lalong lumungkot ang pakiramdam ko sa tanawin na yon. Nang mapansin ko na may matanda palang paakyat din ng burol mula sa kabila. Maya-maya tumayo ako. Naghanda na ako sa pag-alis nang magsalita siya. Iyo, mag-isa ka ata. Ang ganda ng pwesto mo riyan ah. Saan ka pupunta? Ay, kinakausap pa kita. Uwi na po muna ako. Papo na po kasi. Huwag ka na munang umalis. Mag-uusap na muna tayo. May kailangan ako sa'yo. Napatras ako nang akmang tatawirin na niya ang barbed wire na bakod na nakapagitan sa amin. Hindi ko kasi siya kilala. Maliban doon, ang itsura niya sa likod ng sombrero ay masyadong matapang ang dating. Kulubot ang mukha at matalim kong tumingin habang nakangisi na akala mo ay may masamang binabalak. Hindi ko po kilala. Alis na po ako. Kumaripas ako ng takbo pagkasabi ko noon. Nakalimutan ko ng galit at sama ng loob ko. Ang importante ay makalayo ako sa matanda. Hindi siya pangkaraniwan sa pakiramdam ko. Lang yan naman oh. Kailangan ko dumaan sa kabilang daan kapag ganito. Masyadong madamo yung dinadaanan ko kanini. Baka mamaya gumulong ako pababa. Lumiko na ako pakaliwa ilang saglit pa. Sa likod ng malaking puno ng ipil-ipil, kita ko na ang malapad na kalsada at ang sumulpot na figura roon. Munti ka na akong madapa dahil sa biglaang pagtigil ko. Mag-uusap muna tayo, iyo. Halika na, lumapit ka na sa akin. Huwag ka na matakot. Hindi naman ako nangaano. Ayoko makipag-usap sa'yo. Sandali. Bakit hindi ako makalis sa kinakatayuan ko? Tumingin ka rito, iyo. Pagmasdan mo mabuti ang hawak ko. Ayaw ko mang gawin noon. Napapasunod ng hawak niyang bagay ang mga mata ko. Isa yung hugis kono na may mga nakasulat na hindi ko maintindihan. May sinasabi siya habang tila dinuduya ng bagay na yun. Susunod ka sa ibubulong ko sa'yo. Susunod ka sa kuya mo. Magiging mabait ka sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ilang saglit pa, lumapit siya ng husto sa akin. Saka ibinulong ang naunang mga sinabi ng 3 pang beses. Pakiramdam ko nun bigla akong nakatulog at napunta sa kung saan. Nahulugan naman ako ng mga tuyong bunga ng ipil-ipil, kaya napikon na ako. Anong ginagawa ko rito? Hapon na. Teka, nangunga ba ako ng panggatong? Ba't wala man lang ako itak? Oo nga pala,
Nagtampo ako kay Kuya Arnel kanina. Makauwi na nga muna. Siguro wala naman siya ron sa bahay. Hoy! Kokoy pare! Oh, ayos ka na ba? Oh, dumaan ka na lang at maghapunan na tayo. Tamang-tama. Malambot na yung niluto kong sambot. Nilaga ko to kanina pang umaga. Sa susunod na lang. May naluto rin kasing pagkain si Lola kanina eh. May dala akong buto-buto ng baka sa Pechay Baguio. Saka patatas na rin kanina galing palengke. Bukas na lang ha. Total, linggo naman eh. Oh, saan ko yun ah? Bakit mo kasi hapon ka nang umakyat ng burol kanina? Tapos yung uso mo parang pato na nakabusangot. Medyo nabad trip lang ako pero ayos na ako. O siya paano, uwi na ako ha. Nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa tumawid na ako ng kalsada. Pagkalagpas noon ay bahay na namin. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay hindi ko na madatnan si kuya. Abay, saan ka ba galing na bata ka? Pinag-alala mo ko at bigla ka na lang nawala. Saan ka ba nagpunta? Doon kay Alan lang la. Nakihimas lang manok. Si kuya po, nakaalis na po ba? Nakaalis lang. Pero babalik yan bukas. Isasama yung asawa at kaibigan daw niya. Ganun po ba? Buti naman kung ganun. Matagal-tagal ko na rin nung huli ko nakita si Ate Elna eh. Baka mapapadalas na natin silang makita at makasama sa susunod na mga buwan. Balak nang magpatayo ng kuya mo ng bahay dyan sa minana niyang lupain. Talaga po? Mabuti naman kung ganun. Para mapadalas na rin yung pagkikita namin. Nakakamiss din kasi makipagkwentuhan kay kuya eh. Nung huli namin ginawa yun, parang hindi ko na maalala. Diyos ko, apo ko. Ako po kong si Conrado. Napakabait mong bata. Si Lola naman. Ba't parang naiiyak pa kayo? May sinabi ba ako nakakalungkot? Wala naman ko, kuya po. Masaya lang talaga ako na may apo kong napakabait. Wali ka na sa loob para maghapunan. Mainit-init pa yung buto-buto na nilaga ko. Hindi katulad ng pag-alis ko ng hapong yon. Natapos ang gabi ko na masaya. Magaan ang dibdib. Wala akong naalalang hinanakit o galit kapag naaalala ko si kuya. At dahil linggo ng sumunod na araw, walang trabaho kundi magpahinga. Nakaw! Tumagi ka ba kagabi pare? Ba't naman nakailata ka pa hanggang ngayon? Bangon na nang makapagkape na tayo. Sinalang ko na yung takuri mo ha. Tangyo ako gabi pre. Ay nako. Hindi ako natulog ng maayos. Ano? Huwag mo sabihin bumalik na naman yung insomnia mo. Naku, kapag hindi mo naagapan yan, baka lumalim ng gusto yung mga mata mo. Tapos mangangayayat ka talaga. Pesting bayawa kasi talaga yan eh. Gala ng gala. Isipin mo halos stress na madaling araw ko siya nahuli. Talaga? E di may pang ulam na tayo sa kapulutan ngayong araw. Ayos yan. Tara, tingnan natin yung puno ng langka. Dito ko kasi binitin sa sako. Hindi ko na tinanggal sa lambat yung nayupak na yun. Baka mamay makawala pa. Pinuntahan namin yung puno ng langka sa isang sulok. May nakatali nga roon na kulay asul na sako. Tinanggal ni Alan ang tali sa puno. Biruin mo. Kung di niya pa nakain yung isang dosenang itlog ng inahin na malapit sa puno ng kawayan, hindi yata siya manghihina at mabagal. Kakaikot dito sa manukan eh. Pinahirapan ka talaga pare, di ba le? At least busog tayo niyan mamaya. Teka, suluhin mo yung sako ha. Oh, Sige, ako bahala rito. Tamang-tama ito mamaya pre. Nga pala, babalik si Kuya Arnel kasama si Ate Elna tapos may bisita. Mas maganda, patikim natin ito sa kanila yung pinakamasarap na adobong bayawak. Di ba? May kabigatan ang sako noon kaya naibagsak ko kaagad sa lupa pagkasalo ko. Inumpisahan ko ng kalasin ang tali
habang nag-aabang naman si Alan. Ang laki niyang pre ah. Siguro abot na mahigit 1 kilo to kapag nalinis na natin. Dadami pa yan kasi sasahugan pa natin ng patatas. May natira pa sa bahay. Kukunin ko na lang mamaya. Oh, ito na. Uy! Nangiya, ba't bulati yun nandito? Ano to, pre? Isang pirasong bulati na nakarolyo sa 10 lipang lambat mo? Napapatawa ka ba? Imposible to. Bayawak yun ang huli ko kagabi. Saksi tong mga eye bags ko sa puyat lang yan naman oh. Nasipa ni Alan ng lambat pati ang sako na nasa tabi lang niya. Nagmura ito ng husto. Hindi pa nakontento. Binuhat niya pa yung lambat at itinapon sa isang sulok. Kung may nakikipaglaro sa akin, naman talaga siya. Sino namang gagawa nun? Tayo-tayo lang naman ang nandito. Maliban na lang kung... May naisip ako ng sandaling yon pero hindi ko matukoy. Yung tipong alam ko yung isasagot pero hindi umabot sa bibig ko yung mga salita. Parang nagsisigaw pa yun sa utak ko pero nakatikom lang naman ang bibig ko. Tara na nga at magkape. Initin na lang natin ulit yung adobong sambot. Yung nilagay kong suka ron yun, yung binaon ko sa lupa nung nakaraang taon. Sobrang asim na pare. Oh, di makakagawa na tayo ng masarap-sarap na sinamak nito. Oo naman. Saka tamang-tama, maraming bunga yung siling labuyo ko dun sa may garden. Sinamak na talaga yung pagkakabalahan natin. Nako, mapihira naman talaga oh. Buisit na yan, bayawak na, naging bato pa. Pinagdalaruan nila ako ha. Ano naman kaya nakita nila sa'yo, pare, no? Baka akala nila dahil bilugan ang katawan ko tapos kalbo pa ako. Bula ako pre. Oo nga, no, pre. Wala ka pang 30 pero bakit nga pala wala kang buhok, no? May buhok naman ako eh. Kaya lang masyado ng manipis para tumubo. Kaysa naman maging katawa-tawang tingnan, pinakalbo ko na lang. Buti nga sa'yo, kapal-kapal ng buhok mo eh. Nakuha ko raw to kay Papa. Yung medyo kulot na buhok na makapal din. Gusto ko nga rin kahit semi-kalbo lang eh. Kaso baka mamaya pag tumubo, pangit na. Ba't ganun? Yung sa akin, kahit anong putol ko, hindi talaga kumakapal. Siya nga pala. Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa Sienda Minong? Sienda Minong? Yung pagmamayari ni Don Minong. O bakit ano meron doon? Pupunta pala ako nun mamaya. Mag-aatid kami ng manok eh. Dami niyang binili pare. Naalala ko yung huling punta ko ron, bata pa ako tapos bagong gawa pa lang yung bahay pati yung mataas na pader. Sarap sanang sumama kaso darating si Kuya eh. Pero di ba masyadong stricto daw doon saka malupit yung matandang yun eh sabi ni Lola Bising di ba? Hindi lang sabi ni Lolo nun pero maayos naman siya kausap eh. Baka depende lang talaga sa taong kaharap niya. Kung hindi nga lang namatay si Lolo at sa akin iniwan tong manukan, baka nagtatrabaho rin ako dun. Kung ako rin naman yung tatanungin mo, ayos din naman yung pagiging pahinante ng delivery truck ni Aling Manding. Nakakauwi tayo dito kapag ka Sabado at Linggo kaysa naman dun sa hacienda na yun, malupit yun eh. Pagkatapos makagawa ng sinamak o sausawa na may suka, sili, dilaw na luya at bawang, umuwi na rin ako sa bahay. Kadarating lang din pala ni na Kuya Arnel nun. Kasalukuyan siyang may hinahakot sa sasakyan niya. Mabilis ko siyang nilapitan. Nandito na pala kayo kuya. Ano yung hinakot nyo? Sige tulungan na kita. Umuwi ka rin sa wakas. Ang aga-aga wala ka rito sa bahay. Sabado at Linggo na nga lang ang off mo, hindi ba? Wala namang gagawin dito kapag ka umaga eh. Ako na lang magdadala niyan. Kahon ba yan? Kalis ba? Kunin mo na lang dyan sa compartment. Kita mo na ang buhat-buhat ko to, di ba? Sige. Dadalawan na lang pala to. Ako na lang kukuha nito ulit mamaya. Si Ate El na kuya, nasan? Bago pa makasagot, lumabas na ng bahay ni Lola ang tinutukoy ko. May kasunod pa itong babae na mas matangkad at mas bata. Hindi ko maiwasang titigan siya. Oh, andito na pala si Kokoy Lola Bising.
Ate, kamusta? Buti na padalaw kayo. Medyo halata na yung tiyan nyo ah. Buti naman nandito ka na. Susunduin ka pa sana namin sa manukan ni Alan eh. Ipapasyal ko rin sana itong si Mandy. Sandali lang te ha. Babalikan ko lang yung huling kahon ng tiles. May kukunin din kami sa sasakyan. Oh, Mandy, siya yung kinukwento ko sa yung si Conrado. Okay na lang, Mandy. Ang sama naman kasi ng buong pangalan ko eh. Yun na lang tawag mo sa akin. Hi, nice to meet you, Kokoy. Ang totoo niyan, kilala na kita. Nagtatrabaho ka sa tindahan namin. Tindahan nyo? Yung Amanda's sa inyo yon? Oo, sa amin yun. Ako nga pala si Amanda, pero Mandy na lang for short. Boss pala kita kung sa ganun. Nice to meet you, ma'am. Pero akala ko talaga si Aling Manding yung si Amanda eh. Si Mama, Armanda ang buong pangalan niya. Sa akin naman talaga nakapangalan yung tindahan eh, kaya siguro hindi mo nalaman na hindi siya si Amanda. Pero, pareho din naman kasi kami ng pirma eh. Kaya pala. Teka lang, mama. Tapusin ko lang din tong paghahakot ko. Oh, buti naman naalala mo pang hindi pa tapos sa trabaho mo doon. Nakikipagdaldalan ka na dyan. Pasensya na po, kuya. Ito na, tatapusin ko na. Nang mga sandaling yon, kahit anong pangiinsulto o paninita sa akin ng kuya ko, hindi ako sumasagot ng pabalang. Kahit ang totoo niyan ay parang may kumakalabit na sa utak ko. Para kasing hindi talaga umaabot sa bibig ko ang mga nasa isip ko pag hindi yun maganda. Sa hapag nun, masigla si Lola Bising na nakikipag-usap habang mabagal na kumakain. Ang hindi nyo alam itong si Mandy ay hapon ang matalik kong kaibigan na si Armando. Doon kinuha ang pangalan ng nanay niya na Armanda. Tapos doon din kinuha yung Amanda. Kaya pala ang gaan din ang loob ko kay Aling Manding la, no? Kaibigan nyo rin pala yung tatay niya. Dahil kay Lola Bising kung bakit mabait si Aling Manding sa'yo, Kokoy. At hindi dahil mabait ka. Yabang mo naman para maging mabait. Kuya, wala naman ako sinasabing mabait ako. Ay, nako, ikaw talaga, Arnel. Lagi mo na lang pinag-iinitan niya ang kapatid mo. Pag isang araw lumaban yan sa'yo, wala ka nang magagawa. Ay, hindi ko rin naman siya uurungan. Kala niya. Porque mas malaki ang katawan niya kaysa sa akin. Akala niya kaya na niya ako. Kumain ka na nga lang, Arnel. Ang dami mong sinasabi. Nasa harap tayo ng pagkain. Pagkatapos kumain, Conrado, wag ka na muna umalis ha. O kaya kung saan ka na naman pupunta. May kailangan ako sabihin sa'yo. Sige, kuya. Magtatapos lang din naman ako ng damo sa likod ng bahay pero mabilis lang naman yun. Ipasyal kaya natin si Mandy sa Burol, Kokoy. Gusto kong makita niya rin yung view mula roon. Ay tamang-tama, maghahanap din pala siya ng wildflower. Sasamahan ko kayo, ate. Anong oras niyo po ba gusto? Teka, hindi ba kayo uuwi ngayong araw? Mamayang hapon pa kami uuwi, kaya huwag ka nang atat makawala sa akin, Kokoy, ha? Tinapos namin ang almusal saka pumunta sa likod bahay. Akala ko kasi tutulungan ako ni Kuya sa pagtatabas ng damo roon eh. Yun pala, may malaga siyang sasabihin sa akin. Oy, Kokoy. Kung gusto mong mawala pagkabusit ko sa'yo, mamaya dun sa Borol, kailangan pumayag ka sa gusto ko, ha? Hindi ko maintindihan, kuya. Pero sige, kung ano man yung gusto mong gawin ko, papayag ako. Basta wag lang masama. Masama ka rin. Sige na, maganda ka na ron para makakyat na tayo sa Borol. Ito tandaan mo, ha? Maging mabait ka kay Mandy. Naiintindihan mo? Opo. Wala naman akong rason para sungitan siya eh. At saka, amo ko pa pala siya eh. Alam mo ba kung bakit ngayon lang siya nandito, kuya? Gusto mong malaman kung saan siya galing kaso hindi mo naman siya nakikita sa tindahan nila. Ganun na nga. Wala rin kasi akong naalala na nabanggit sa ni Aling Manding sa akin eh. O hindi ko alam na may anak pala siyang babae.
Mahilig kasing bumiyahe kung saan saan lugar yan. Mayaman daw ang tatay niyan eh. Oh, huwag ka na magkakagusto dyan ha. May nakalaan na para dyan, Conrado. Nakalaan? May boyfriend na. Basta, huwag ka na magkakagusto dyan. Pero kaibiganin mo. Pwede rin namang gawan mo ng paraan para magustuhan ka niya. Kaibigan na lang para walang gulo, kuya. Nakakaya naman kay Aling Manding kung paglalaroan ko mismo yung anak niya. Oh, kayong dalawa. Handa na kami ni Mandy. Oh, tara na sa burol. Pagdala ka ng itak, manghihingi tayo ng buko kay Alan. Paborito ni Mandy yun eh. O ikaw na umakyat ha. Huwag mo nang iutos sa kaibigan mo. Hindi pa rin ako nakapagreklamo sa mga pinagawa sa akin ni kuya ng araw na yun. Naramdaman kong hindi tama, pero hindi pa rin ako nakatutol. Nadala namin si Mandy sa burol noon pagkatapos namin kumain ng buko. Wala si Alan sa manukan kaya hindi na kami nakapagpaalam sa kanya. Ang ganda dito, Hokoy! Swerte niyo may lupain kayong ganito, no? Yung sa kabila nitong bakod at saka sa kabilang burol. Alam niyo kung sinong may-ari? Kay Don Minong daw ang kabilang bahaging ito ng lupain, sabi ni Lola Bising. Mahilig ka ba sa mga ganitong tanawin? Oo. Gusto ko kasi ng mga ganitong lugar at view eh. Alam mo, mahilig kasi ako sa mga, mahilig ako sa nature. Okay, sandali lang. Parang may nakita akong pugo na dito banda oh. Tulungan mo nga ako, baka mamaya may pugat pala rito eh. Oh, Mandy, halika. Tingnan mo tong bulaklak na to. Oh, kita mo? Wild yan. Pero ang ganda. Talaga, Ate Elna? Patingin nga. Sige. Dun ka muna sa kuya mo. Titingnan ko lang yung sinasabi ni Ate Elna kasi naghanap talaga ako ng mga wildflowers. Sige, ayos lang. Tawag din naman ako ni kuya eh. Nagiwalay kami ni Mandy ng sandaling yon. Dali-dali ko namang pinuntahan si kuya na nakakunot noon na. Nagtaka pa nga ako na bigla siyang nagkahilig manghuli ng pugo. Pero naalala ko rin na may kailangan pala siyang sabihin sa akin. Tatawirin natin tong bakod ng kabila, kuya. Baka mamay mapagalitan tayo eh. Ako ang kasama mo, kaya huwag kang kakabahan, pwede ba? O, mauna ka nang tumawid. Unatin ko lang tong barbed wire. Sige, sandali. Ito na. Nakatawid na ako, kuya. Oh, ako naman mag-iinat nitong wire para makatawid ka rin dito. Lakyan mo ng binat para hindi ako sumabit. Ano ka ba? Kahit kailan talaga, hindi mo talaga makaintindi, Conrado. Sige pa, ayusin mo pa. Ayan na nga ba sinasabi? Sabi ko nga ayusin mo eh. Sumabit tuloy yung likod ng polo ko. Naku, pasensya na, kuya. Ay naku, sarap mo talaga suntukin kahit kailan. Hayaan mo na. Makinig kang mabuti, Kokoy ha. May alam kaming gagawin ni Ate Elna mo para magkapera tayo na malaki. Anong ibig niyo sabihin, kuya? May trabaho naman ako ah. Sa tingin ko, ayos naman yung kita ko ron eh. Ulang yan, ano ka ba? Eto, Lumapit sa akin si Kuya Arnel at akmang may ibubulong. Ang mata ko naman ng sandaling yon ay may nahagip na kakaiba. Parang mabilis kong kumilos na itim na figura. Nagpalipat-lipat ito at sa kinaroroonan namin papunta ang direksyon niya. Pagkatapos, basta na lang siyang lumitaw sa harapan ko. tumingin ka sa akin eh. Sundan mo ang galaw nitong dala ko. Dukutin mo si Mandy, Kokoy. Kapalit ng napakalaking halaga. Dalhin mo sa akin ang babae. Dalhin mo sa akin ang babae. Parang umikot ang ulo ko nun. Biglang naging lutang ang pakiramdam ko. Nasubsob pa nga ako sa lupa ilang saglit eh. Hoy, Kokoy, ano ba? Tumayo ka nga riyan. Doon sa kabila tumakbo yung pugo. Ano? Pugo?
Saan kuya? Anak, halika nga dito. Aasahan ko yung sinabi ko sa'yo Malaking pera to, Kokoy. Ang alin kuya? Ano bang dapat gawin para magkapera? Umayos ka, Conrado. Tatamaan ka sa akin. Basta sa Biyernes ng gabi mo gawin. Ipagpapaalam ka ni El na kay Aling Manding para rito. Ha? Arnel! Kokoy! Nasaan na ba kayo? Maba na tayo ng burol at mainit na. Sandali lang. Nandiyan na. Tara na. Huwag mo kakalimutan, Kokoy. Biyernes ng gabi, ha? Hindi ako pumayag sa gustong mangyari ni Kuya Arnel. Pero hindi ko naman nasabi sa kanya hanggang sa bumaba kami ng burol. Lutang ang pakiramdam ko. At parang may nangyari na hindi ko matukoy kung ano. Kahit nang magpaalam na silang uuwi pagkatapos ng napaagang hapunan, hindi ako nakaayaw sa usapan namin. Oh, paano Kokoy? Kita tayo bukas sa tindahan yan ha? Ako munang magbabantay sa hakahan ng mga 1 buwan kasi magbabakasyon muna si Mama eh. Talaga ma'am? Sigurado niyan, masayang-masaya si Aling Manding niyan kasi makakapagbakasyon na rin siya. Ayaw nga pumayag nung una pero pinilit namin ng mga kuya ko. Huwag mo na nga akong tawaging ma'am. Magkaedad lang naman yata tayo eh. Nagpapaka-formal pa yung si Kokoy, Mandy. Pero ang totoo niyan, karapal din naman yan eh. Ay nako, tara na, umuwi na tayo. Mag-ingat kayo sa biyahe, Arnel. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, lalo at gabi. Yakang-yaka ko na to, Lola. Ako pa. Lola Bising, sa susunod na balik namin ikaw naman ang pagbabakasyonin namin sa bahay. Pwede ho sa Biyernes na huwag kayong tumanggi. Susunduin kayo ni Arnel dito. Ano ba naman kayo? Hindi ko naman kailangan ng bakasyon. Hindi ba't may lakad ka sa Biyernes, Kokoy? Kaya hindi ka pa makakauwi ng Sabado at Linggo. Tamang-tama naman pala, di ba? Oo nga pala la. Hindi pa pala ako makakauwi sa Biyernes. Sige na po, pumayag ka na kina Ate Elna ka muna. O siya, mapili talaga kayo. Payag na ako kaya sige na, lumarga na kayo. Nagsipagsakay na sila sa kotse at ilang saglit pa ay nakalayo na. Nasa kinatatayuan ko pa rin ako ng sandaling yon. Nakatingin ako sa kawalan. Kokoy, apo, ba't hindi ka pa pumapasok sa bahay? Hindi ka pa ba inaantok? La? Nakaranas na ba kayo na parang may nangyayari sa inyo pero hindi nyo maalala? Yung parang gusto mo magsalita pero hindi mo naman nasasabi. Anong klaseng tanong ba naman yan? Bakit may kakaiba bang nangyari sa'yo? Sabihin mo nga sa akin at itatawas kita. Ay nako, baka sa dami ng napapanood kong pelikula tuwing naghihintay ng delivery kaya ganito yung takbo ng utak ko. Ay, loko-loko kang bata ka. Matulog ka na nga at maaga ka pa naman bukas. Susunod na po ako. Magpapahangin lang po ako saglit dito. Ay sige, maiwan na kita dito ha at magnunobena pa ako. Papasok na si Lola sa bahay nang mula sa hindi kalayuang puno ng kalachuchi ay may pumapagaspas. Pareho kami napatingin doon. Sinundan yun ng huni na parang uwak. Hoy! Aba, ang aga mo naman dyan. Doon ka lang nga sa iba dumapo. Wala ka namang mahita dito sa amin kundi kapahamakan. Makakala mo, kilala kita, hoy! Ngayon lang ulit may ganyan dito la. Papasok na nga rin po ako. Tara na ho. Abay, malay natin kung bagong dating ang isang yan. Isara mong mabuti ang pinto at babalik na rin ko yung walis tingting. Makakapaghagupit na yata ulit itong buntot pagi ko Pero baka ibon lang yun la. Natakot naman tayo kagad. Ibon man yun o aswang hindi ako natatakot ako.
baka ikaw dyan. Hindi la. Matapang yata ako. Mabuti rin niyang matapang ka pagdating sa mga aswang. Aba, nabanggit ng ina ni Alan nung isang araw na umuwi na yung isa sa hacienda niya. Sinong isa la? Si Don Minong po ba? Siya lang naman yata yung sinasabing aswang dito sa atin na panayang alis, di ba? Sino pa nga ba? Maraming pera lang talaga ang isang yun kaya pwedeng umalis-alis kahit kailan niya gusto. Pagkatapos dun sa ibang lugar mang biktima, Posible po ba na makahuli ka ng isang hayop na alaga ng aswang o baka wala ng isang aswang la? oo naman. Lalo na kapag marunong din sa mga orasyon ng aswang na iyon. Ay, nako, madali silang nakapanlilin lang. Bakit mo naman ay tanong? Kung ganun, baka nga aswang yung nahuling bayawak ni Alan. Nung madaling araw. Kasi nung buksan namin yung sakong kinaumagahan puro bulate na lang yung bumungad sa amin. Nako, ayaan mo na. At bukas pupuntahan ko yung kaibigan mo. Baka nga nagpaparamdam ang salot kaya ginawa yan. Ganun po ba? Sige, sasabayan ko na po kayo sa pagnanobena la. Ay, mabuti pa nga. Tara na sa altar. Nang gabing yun, natuklasan namin na nasa paligid lang ang kakaibang nilalang magdamag. Hindi kasi tumigil sa pagkulo yung lana ni Lola Bising na nasa harap ng altar. Wala naman kaming ginawa para itaboy siya dahil hindi naman talaga siya lumapit ng husto sa bahay. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga, bumiyahe na ako papuntang bayan. May sarili akong motorsiklo, kaya hindi mahirap para sa akin ang araw-araw na umuwi kay Lola Bising. Minsan nga lang, dahil nagde-deliver din kami sa ibang probinsya, hindi kami nakakauwi ng maaga. Ang nangyayari, sa tindahan na lang ako nagpapalipas ng magdamag. Akala ko, ako na ang nauna sa tindahan nun. 5:30 pa kasi ang bukas nun. Pero nagulat ako nang lagpas 5 pa lang. Nakahanda na ang mga lalagyan sa labas. Ang rehas na lang naharang sa tindahan ang nakasara. Nakataas na ang roll-up na pinto sa buong paligid. Sino kayo nauna rito at nagbukas na? Magandang umaga. Sinong nandyan? Sandali! Nandito lang ako sa kusina. Si Mandy? Siyang nagbukas ng tindahan sa loob? Nagluluto na rin siya? Oh, Kokoy, ikaw pala. Teka, sandali bubuksan ko na tong res para hindi ka na mahirapan. Ma'am, Mandy pala. Ang aga nyo rito Maga talaga ako kasi dito ako natulog O yan, bukas na. Subang magkape o mag-almusal? May sinangag ako dyan. Kaya pala. Di ko naisip na gugustuhin mong matulog dito magdamag At saka, bakit ka nagsasangag? May natira bang kanin kagabi? Sa amin ka kasi kumain ng hapunan, di ba? Bakit? Kailangan ba pag nagsasangag, tirang kanin lang? Siyempre, nagsaing muna ako para may maisangag. Ito naman. Ayos ka rin pala, no? Yung ibang babae takot tumaba kaya halos ayaw na kumain lalo na yung kanin. Pero ikaw, ang aga-aga mo mag-almusal Ganun daw kasi talaga dapat. Sa umaga, eat like a queen. Ganun. Sa tanghali, eat like a king. Sa gabi naman, eat like a beggar. Ganun boy, wala akong masyadong alam sa mga ganyan pero tinuruan din ako ni Lola na kapag kagabi na huwag masyadong kumakain. Lalo na yung mga hirap tunawin na gulay tulad ng malunggay, kangkong, pati puso ng saging. Tama naman yun. Ang katawan kasi natin, dapat sa gabi hindi na masyadong nagtatrabaho. Kaya kailangan yung tamang tulog. Ayan na pala si Benji. O paano, dito na muna ako sa kanya maya-maya nandiyan na rin si Celia. May kasama ka na rito. Di tawagin mo na si Benji kung ganun. Para dito na rin kayo mag-almusal. Walang masyadong delivery ngayong araw kaya marami kayong libreng oras. Ayos pala ang Lunes namin kung ganun. Sige, pupuntahan ko lang si Benji saglit. Sinundan ko sa garahe si Benji.
Saka niyayang pumasok sa tindahan. Malaki ang tindahan ni Mandy sa bayan. 2 palapag na building yon at may garahe sa gilid. Nag-ayos na lang kami ng stocks maghapon dahil may ilang delivery na dumating. Sa nakalipas na mga araw, napansin ko na mukhang bihasa na talaga si Mandy sa pagtitinda. Mas magaling pa nga siya kay Aling Manding. Siguro dahil may edad na rin ang nanay niya. Pagsapit ng Biyernes, hindi ko alam pero parang yung utak ko basta na lang naging okupado ng ibang bagay na walang kinalaman sa trabaho. Dumating pa si Kuya Arnel nun. Kokoy, ipagpaalam ka na ni Ate Elna mo kay Mandy. Wala nga pala si Aling Manding kaya madali ka makakaalis. Anong gagawin ko, kuya? Saan ang lakad ko? Tudukutin mo nga si Mandy kasi kunwari hahayain mo siya mag-road trip. Doon malapit sa asyenda ni Don Minong kayo dumaan. May mga kalalakihang naghahantay sa inyo ron tapos tutulungan ka nilang madala si Mandy sa bahay ni Don. Yun lang yun. Sige kuya. Dadaling ko si Mandy sa bahay ni Don Minong. Pagkasara ng tindahan, lumakad na kayo ha. Tumango lang ako noon. Parang robot akong naging sunod-sunuran kay Kuya Arnel at sa bumubulong sa akin. May naalala akong matanda pero hindi ko matukoy kung saan ko siya nakilala. Hoy! Kokoy! Kanina ka pa dyan ah. Nakaalis na yung kuya mo at magsasara na tayo oh. Nandito ka pa rin sa bodega? Ano kasi? Gusto mo ba sanang sumamang mag-joyride? Joyride? Gamit motor mo? Sige! Naku, inunahan mo lang ako eh. Tara, sara na tayo at makalis na tayo. Sige, susunod ako. Isasara ko lang yung bodega. Kabado ako sa gagawin ko. Pero determinado rin akong gawin yon para kay Kuya Arnel. Hindi ko na pinagtunan ng pansin kung tama o mali yung gagawin ko. Ang sakin lang nun, masunod ko si Kuya at yung bumubulong sa akin. Alam mo, Kokoy, pansin ko lang na parang sunod-sunuran ka lang sa kuya mo. Sana minsan mas maging matapang ka rin na depensahan yung sarili mo sa kanya. Lalo na tuwing nangiinsulto siya at parang tinatapakan niya yung pagkatao mo. Si Kuya Arnel? Ganun lang talaga siya kasi gusto niyang huwag akong maging palaasa. May asawa na kasi siya tapos magkakaanak pa sila kaya ayaw niya maging papigat ako. Nga pala, ito yung helmet. Uy! Handang-handa ka. Buti 2 yung helmet mo. Hinirap ko kay Benji yung gagamitin ko ngayon. Tapos yung akin naman, yung sa'yo. Okay ka na ba dyan sa likod? Oo, ayos na ako dito. Tara na. Mabagal lang ang pagpapatakbo ko ng motorsiklo patungo sa main road. Binagtas namin ang daan patungo sa Hacienda Minong. Hindi naman highway yung daan namin, kaya wala halos kaming kasabay at kasalubong. Maganda ang tanawin sa bahaging yun ng lugar kahit gabi, kaya hindi halatang may iba akong pinaplano. Malapit na kami sa pader ng hacienda noon na nakapagtatakang wala man lang kailaw-ilaw. Nang bigla akong may nakitang figura na tumawid. Dahilan para kabigin ko ang manibela pa kanan at matumba kami ni Mandy. Anak ng... Ano yun? Ari! Mandy! Ayos ka lang ba? Teka. Itatayo ko lang yung motor. Aray ko. Mo na okay lang ako. Medyo masakit lang yung nadagan ko na tagiliran at paa. Ano pa kasi yung tumawid? Nakakagulat naman yun. Hindi ko nga rin alam kung ano yun eh. Grabe, wala pa namang ilaw banda rito. Inaayos ko yung motorsiklo nang bigla na lang may mga lumapit na mga figura. Hindi namin sila naaninag nung una, pero nang makalapit na at parang nangamoy bulok at malansa, parang nanindig na yung balahibo ko.
Dagdagan pa ng humahangos ang mga ito. Nakalimutan ko na ngayon dapat kong gawin nun. Nagbalak na akong hilahin si Mandy na tumakbo pero parang may isang lumapit sa akin at bumulong. Huwag ka na pumalag kung gusto mo makaligtas dito. Hoy! Teka! Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Kokoy, tulong! Dalawang lalaki ang humawak kay Mandy. Ang isa ay tinakpan na yata ang bibig niya kaya hindi na klaro yung pagsasalita niya. May isang nagpailaw pa ng flashlight. Yung isa, hindi ko pa sigurado kung si kuya nga dahil nakatakip yung muka. Hawak ako sa braso. Tinawid nila kami sa daan at dinala sa gate ng Hacienda Minong. May nakabantay na ron na bukas ng gate. Ano ba? Saan niyo ba ako dadali na? Tumahimik ka na lang kung ayaw mo manganib ka pa rin dito. Mga aswang makakalaban mo rito, baka akala mo. Ano to, ha? Dinudukot niyo ako? Sino ba nag-utos sa inyo na gawin to? Pumunta kayo pag nakuha na ako dito! Kuya Ernel, ikaw ba yan? Hindi na tama tong ginagawa mo, kuya eh. Tumahimik ka na. Ikaw ang nagyaya at nagpahaba kay Mandy rito. At hindi ako. Ngayon, kung gusto mo makalabas rito ng buhay, itikom mo yung bibig mo. Nagsisisi na ako na sinunod kita, kuya. Diyos ko, ano nangyari sa akin? Bakit ipapahamak ko si Mandy? Tumigil ka nga dyan. Harapin na natin si Don Mino. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang magtangkang gumawa ng gulo. Para hindi masira ang plano ko. Hindi kita mapapatawad sa oras na pumalpak to. Nalagpasan namin yung fountain area at tuluyan na nila kaming pinasok sa loob ng bahay. Malamlam ang ilaw doon. Noon ko na narinig na muling nagsalita si Mandy. Mabuti na lang hindi naging malikot si Mandy. Hindi ko man nakikita yung mukha niya. Natatanaw ko siya sa unahan ko na maayos na naglalakad. Hawak pa rin siya sa kamay ng dalawang lalaki. Ilang saglit pa, nasa malapad na espasyo na kami ng bahay. Kung matatawag ba na sala yun, hindi ko alam. Wala naman kasing pwedeng upuan o kahit anong dekorasyon sa paligid eh. May isang mataas na upuan lang doon na nakatalikod naman sa amin. Dalhin nyo na ang babaeng yes sa silid niya. Oy! Ano gagawin niyo sa kanya? Ikaw, sino ka ba? Ikaw yung bumubulong sa akin, ano? Para hindi ako makaayaw sa kuya ko. Bitiwan niyo nga ako! Mga walang iya kayo! Ano ba? Busulan nyo nga ang bibig niyan para hindi na makapagingay. At ikaw naman, tumahimik ka kung ayaw mo malagot tayo pareho. Kuya, kawawa naman si Mandy. Anong kawawa riyan? Ikaw ang kawawa sa akin sa oras na pumalpak ang mga plano natin dito. Kayong dalawa, kunin nyo na ang bayad ninyo katulad ng napag-usapan natin. Ito. Ayan. Oh, Kokoy. Umayos ka kundi lagot ka talaga sa akin. Magiging mayaman na ako nito. Ano pag hinihintay ninyo? Pagkatapos ay umalis na kayo. Tandaan nyo, walang makakaalam na nagkita at nagkausap tayo. Kalimutan nyo na ang araw na ito. Lumapit kayo sa harapan ko at tumingin kayo sa akin. Masusunod, boss. Maraming salamat po. Hoy, Kokoy, ano ba? Tamputin mo na yung isang bag. Pabili mo rin yan ng motorsiklo. Oh. Kinuha ba yung motor ko, kuya? Wala nga namang hindi. Baka mamaya may makakita pa nun. Ano ba naman kayong dalawa? Inaantok na ako. Hayaan nyo pa bang umalis? Baka gusto nyo pang magbago ang isip ko. Naku, boss. Hindi. Alis na kami. Uy, tara na. Itinulak pa ako ni kuya paharap sa matandang, pamilyar ang boses na nagsalita. Mula sa malamlam na liwanag ng paligid ay naninag ko yung hawak niya, pero hindi yung mukha niya. Kalimutan nyo ang lahat. Wala kayong maaalala pagkatapos nito. Gusto kong sumagot ng kalokohan lang ang ginagawa ng matanda. Pero hindi ko naman maibuka yung bibig ko. Hinilaw na ulit ako ni kuya nan. Iika-ika ako dahil mabilis yung mga hakbang niya. Noon ko lang yata naramdaman na masakit yung kanang binti ko eh. Inalala ko rin si Mandy
Pero mas nangibabaw ang kagustuhan kong makaalis kasama si kuya ng sandaling yon. Kotse ni kuya yung sinakyan namin palayo ng asyenda. Nasa garahe pa lang kasi yun ng lugar. Kuya, paano to? Wala si Mandy bukas. Siguradong magtataka yung mga tao bakit hindi magbubukas yung tindahan. Siyempre ang ate Elna mo na munang bahala roon. Dati siyang nagtatrabaho kina Aling Man. Baka nakakalimutan mo. Anong sasabihin ko kapag hinanap sa akin si Mandy? Sa Lunes ka na papasok. Doon ka na muna sa bahay ni Lola at magpalamig. Kaya si Mandy kaya hindi na rin magtataka si Aling Manding na bigla na lang mawawala yon. Pero paano kung matagal na hindi pa rin siya nakakauwi? Alam mo, isa pa talagang salita. Tatamaan ka na talaga sa akin, Conrado. Sige ka. Tumahimik na ulit ako. Takot ko lang nun kay kuya. Pagdating sa bahay, bumaba pa siya ng sasakyan. Ay, bigyan mo nga ako ng pera mo rin. Iniisip ko na oras na mabulilyaso tayo. Kailangan ko rin ng panggastos. Napakalaki ng 5 milyon na nasa sayo. 5 milyon? Ang laki nun, kuya. Teka, magkano ba lahat ng binayad sa atin? 10 milyon? Natiglima tayo, pero dapat dagdagan mo yung sa akin. Akin na yung bag mo. Hindi ko man lang siya tinutulan ng kunin yung bit-bit ko. Oo, alam ko na malaking pera yung sinabi niya. Pero simula umpisa, hindi ko kasi naisip na mahalaga yun eh. Ang gusto ko lang ay maging maayos yung pakikitungo ni kuya sa akin. Gumaan ng gusto yung bag nang ibalik niya sa akin. Pagkaalis ng sasakyan niya, saka pa lang ako pumasok ng bahay. Nanginginig ako na parang balisa. Ano bang nangyayari sa akin? Ba't nagkakaganito ako, Diyos ko? Wala pa naman si Lola. Inom muna ako ng tubig. Pupuntahan ko nga muna si Alan. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay nagmamadali na akong umalis. Bit-bit pa rin yung bag. Wala pa akong dalang ilaw noon pero dahil sanay naman ako sa daang madilim, nakarating ako sa manukan ng kaibigan ko na parang may liwanag lang. Napatig nga lang ako ng tali nung isang manok na hindi ko napansin kaya bumagsak ako sa lupa na diretso pa yung mukha ko. Umingay yung iba pang mga tandang at inahin sa paligid. Bago pa ako nakabangon, nailawan na ako ni Alan. Anak no! Uy, pre! Ano ginagawa mo riyan? Langya ka, kadiri ka naman, oh! Bawo naman! Tulungan mo ako dito, uy! Langya naman, oh! Nagyaw ko talaga, pre. Kailangan mo talaga maligo niyan. Ba't ba kasi ganito oras ka pumunta tapos wala ka yata nalang ilaw? Halika. Alalayan kita. Uy, ano ba? Ano naman pinahiran yung kamay ko? Baho tuloy. Amoy alak ka rin naman eh. Tara na sa ilog, doon tayo maligo. Magdala ka ng sabon sa katabo. Ay, ano ba namang klase kamalasan to? Bilisan mo na, may mahalaga pa akong sasabihin. Oh, ba't pala may dala kang bag? At saka bakit parang hindi ka nakabag pa? Itago mo muna to, pwede ha? Ano pa kasing laman yan? Basta itago mo lang. Lagi mo sa lugar na ikaw lang nakakakita o nakakaalam. Bilisan mo na. Malapit akong masuka sa sarili ko eh. Nakuha ka na nga yan. Hindi pwede sa loob ng bahay to kasi ang dami ring ipot ng manok. Bukas pa ako maglilinis kaya makalat pa. Ay, nakuhari ka talaga ng kamalasan, pare. Ay naku, mas malas kapag hindi natin nagawa ng paraan tong problema ko. Diyos ko, sana lang hindi pa talaga huli ang lahat. May sinasabi ka? Hindi ko masyadong narinig. Alam mo naman, umaalis ako, dadaldal ka ng dadaldal eh. Tinapon ko na lang muna dun sa silong yung bag. Total, marami namang ipot yun eh. O sige na, bilisan na nating maligo nang mahimasmasa na rin ako ng gusto. Bakit? Lasing ka ba nagpunta rito? Malala pa kaysa yata sa nalasing, pre. Mabilis lang kami sa ilog nun. Para lang talagang makapaglinis ng katawan na nangangamoy dahil sa ipot ng mga manok na binagsakan ko nung madapa ako eh. Ang nasa isip ko nun, yung nangyari sa akin buong linggo. Naging mas malinaw sa akin ang lahat at kinilabutan ako. Hindi biro yung ginawa kong partisipasyon sa pagdukot kay Mandy. Ikinuwento ko kay Alan yung buong pangyayari na naalala ko. Simula nung makita ko yung matanda sa burol hanggang sa pagpayag kong dukutin si Mandy.
nangyari yun nang wala kang kaalam-alam? Nandito ko nga nung sumunod na araw na yun pinakita ko pa sa'yo yung huli kong bayawak na naging bulate. Hindi kaya parte rin yun ang panlilin lang sa'yo? Posible. Wala nga rin kasi ako sa sarili ko, di ba? Para akong puppet na hindi makaayaw kay kuya. May sumisigaw sa utak ko pero hindi ko masabi. Pati si Lola Bising na albularya walang napapansin Hindi na nakakatuwa yung mga nangyayari sa'yo. Ay naku, dapat magbayad sila. Mananagot talaga sila, lalo na si kuya. Napakagahaman talaga nun. Ewan ko magkano yung tinira niya sa akin Naku, saka na natin tingnan yun. Mas mabaho na ngayon yun kasi tinapon ko sa silong Kailangan natin ngayon iligtas si Mandy. May alam ako daan papunta sa mansyon ni Don Minong pre. Hindi ko lang nasasabi sa'yo kasi sikreto dapat to Alam mo naman nakakapasok ako ron para mag-deliver ng mga manok, di ba? Mabuti naman kung ganun. Teka, anong gagawin natin? Kailangan muna natin ng panlaban at proteksyon. Hindi naman siya napatunayan pero kung totoo ngang aswang si Don Minong, siguradong hindi rin basta-basta ang mga tauhan niya. Alam ko na, may mga panlaban sa aswang si Lola Bising sa bahay. Tara doon tayo. O sige, tingnan natin doon kung ano ang pinaka-epektibo na panlaban. Oo nga pala, sa burol tayo dadaan, di ba? May shortcut kasi patungo sa mansyon. Sige, mas mabuti yan. Si Don Minong na nga talaga yung tao nagmanipula sa akin. Alam niya yung daan papunta ron At siguradong hindi rin siya ordinaryong tao. Pero paano niya kaya nakakayang umakyat baba sa burol, di ba? Kaya tara na, bago pa tayo mahuli ron kay Mandy. Grabe din yung kuya mo. Ang lala na dukutin talaga si Mandy nun. Pero duwag din siya kasi ginamit ka talaga niya Ay nako, dito na nga siguro talaga matatapos ang pagiging magkapatid namin, pare. Nagmadali kami sa pag-uwi. Kumuha kami ng lana ni Lola bilang proteksyon. Dinala ni Alan yung buntot pagi. Ako naman, sibat ng kawayan. Sa loob ng backpack, naglagay ako ng asin at bawang. Nagpalit kami ng itim na damit at umalis na. Si Alan ay may dalang antigong punyal. Ilang saglit pa nasa tuktok na kami ng burol. Handa na kami sa gagawin namin. Napapailing ako na natatawa pare. Parang nangyari yung pagkakatapa mo sa ipot ng manok yung nagbalik sa isipan mo. O yung pagkakatumba mo sa motorsiklo. Tingin ko pre, pareho Ay nako, kadiri talaga yun. Pagtapos ito problema mo pare. Pasensya na pero mukhang babalikan ko yung kwento na yan. Nandito na tayo sa tuktok ng burol. Saan na tayo nito dadaan pagkatapos? Baka mamaya maubos na yung baterya ng flashlight natin. Naku hindi Heavy duty tong flashlight ko. Alam mo pwede rin sa malapitan at malayuan. Pwede rin matuta. Dito tayo sa gilid ng burol dadaan Tapos ikot tayo dun sa may burol na may mga kasoy. Hindi alam ng marami pero yung mga kasoy, yun ang palatandaan dito. Ganun ba? Sino nakaisip na gawin palatandaan yung mga puno ng kasoy dyan? Malamang si Don Minong. Tapos, di ba nung buhay pa yung lolo ko, magkaibigan sila? Bago mamatay si lolo, sinabi niya sa akin kasi nga ako yung magmamana ng manukan niya. Nandito na tayo sa baba. Saan naman tayo dadaan? Kaliwa o kanan? Kumaliwa ka. Ako na nga mauna. Ba't ba kasi ako yung nahuhuli? Ikaw kasi may flashlight, ako wala Akin na nga yan. Dapat nagdala tayo ng itak para pamputol ng mga damo Sikretong daan to binabagtas natin, pre. Kaya hindi pwedeng linisin to, no? Pag nalaman ni Don Minong, patay tayo. Oo nga pala. Gano'n ba talaga kalayo dito bago makarating sa mansyon? Baka mamaya abutin tayo ng umaga, ha? Bilangin mo yung mga puno ng kasoy na nadadaanan natin. Pag umabot na yun ng 35, nasa kabilang bahagi na tayo. At saka matatanaw na natin mula rito yung mansyon. Lilima pa lang yung nadadaanan natin Ako, Diyos ko, may 30 pa pala. Di pagdating natin doon, mansyon na kagad. Siyempre hindi. May dadaanan pa tayong palayan tapos pagpasok doon, nandun yung butas ng imbornal. Susuot tayo sa imbornal? Anak nang... Pumili ka, susuot ka ng imbornal o hayaan mo magkagulo sa oras na malaman na ikaw ang huling kasama ni Mandy bago siya nawala. Ay, nako. Oo na, sige na. Ay, nako, dapat talaga una pa lang hindi ko niyayaan si kuya na insultuhin ako Di bali na lang sigurong magkabugbugan kami. Wag lang ganito. Noon na naman nabuhay yung galit ko sa kapatid ko. Bumalik pa sa isip ko yung huling usapan nila ni Lola at yung dahilan kung bakit pumunta ako sa burol kahit papon na. Sa awa ng Diyos at laking pasalamat ko sa kaibigan ko noon, nakalabas kami ng gubat ng maayos. Hindi naman kami basta gumapang talaga sa palayan kundi yumukulang habang maingat na naglalakad. Napatay kasi yung flashlight namin nung sandaling yun
At sa malas ko na naman, nakaapak na naman ako ng dumi ng hayop. Sa kalabaw yata yun o sa bakay. Mabuti na nga lang sa isang paalang yun eh. Lang yan naman oh, ipot na naman, malas talaga. Hayaan mo na pare. Diyan ka nga siniswerte eh. Titiisin ko talaga to. Wala naman to sa pagtitiis ko sa ugali ni kuya eh. Grabe. Pero sinisigurado ko, huli na yon. Ayun na, dito na tayo banda sa gilid. Hindi naman talaga maruming imburnal to eh. Daanan lang to kasi lagusan to ng tubig mula sa lababo. May ginagawa kasi organic na pataba si Don Minong kaya dito niya pinapadiretso lahat ng mga nabubulok na basura mula sa kusina niya. Pinapalagyan niya nga to ng ipot ng manok minsan eh. Ipot ng manok na naman. Pero kakasya ba tayo sa butas na yan? Oo naman. Naku kasi pag kinakata yung mga hayop dito dinadala at tinatapon eh. Baka mamay sobrang baho nun, Alan ha? Hindi mabaho to kasi nga nilalagyan ng gamot para mabilis mabulok at huwag mangamoy ng basura. Basta magtakip ka na lang ng bibig mamaya. May maskara naman tayo eh. Hinawi ni Alan yung madamong bahagi na yon. May simentadong parte ng lupa doon. Takip pala yun na parang balon. Simentado sa loob at may hagdan yun pababa. Sa kalagitnaan ay may malaking butas. Hindi kaya tayo dudulas yan pababa, pare? Hindi yan. Simento naman to eh, imbis na tubo. Ang magandang balita, ginawa yan sa taas kaya hindi nakasara na maayos. Tara na, ilawan mo ng mabuti ha. Medyo bumabaho na, pare. Kaya nga bilisan na natin. Iwas ingay na rin ha. Saka humanda ka na rin sa mga daga. Diyos ko, kabayan niyo po kami sa gagawin namin to. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanang nagawa ko, lalo na yung hinayaan ko madukot si Mandy. Bumaba na kami ron at tumawid sa mabahong imburnal. Hindi biro yung pigil ko na mapasigaw dahil sa nagtatatakbong mga daga na nakasalubong namin ni Alan. Buti na lang hindi naman pala ganun kalayo yung imburnal na yun eh. At maswerte lang din na tuyo yun ng madaanan namin. Nakadungaw kami sa kabilang bahagi. Mismong lababo na may nakalagay na still meeting bilang sahig lang yun. Madali yung natanggal at nakalabas kami kaagad. Grabe, lababo ginawang lagusan. Ibang klaseng utak to ha. Buti na lang lumang klase ng kahoy itong bahay na to no. Malapit nang ipaayos to sa pagkakaalam ko eh. May hinihintay nga lang yata eh. Parang alam ko na kung nasan si Mandy. Kanina kasi, diniretso siya sa mga kalalakihan bandang likod eh. Ano ba? Hindi na nga kasi ako birhen! Niloloko lang kayo ng dalawang yon! Si Mandy yun ah. Parang nasa labas siya ng bahay, Alan. Oo nga, anak na, pinadaan tayo sa imburnal tapos nasa labas lang pala. Bilisan na natin. Lumabas na tayo. Teka, ito ba yung pinto? Hindi yan. Laging sa gawing kanan ng pinto palabas ng bahay. Marami kasi magkakatabing pinto dito kada kwarto eh. Ibang klaseng bahay to, akala mo lang no? Tumakbo na kami patungo sa harapan ng bahay nun. Mula sa liwanag ng kalangitan, doon namin nakita yung nangyayari sa harap ng fountain. Hindi ordinaryong nilalang yung nakatayo sa harapan ng malaking estatwa kung saan nakatali si Mandy. May pumapalibot dito ng mga hindi ordinaryong nilalang. Ito ang aking alay para sa'yo. Tanggapin mo ito kapalit ng iba yung lakas ko at ang aking grupo. Hoy, tanda! Anong alay ang pinagsasabi mo dyan? Tigilan mo na yung pagiging aswang mo, tanda! Patay tayo sa ginawa mo pre. Sino naman kayo at paano kayo nakapasok rito? Mga kasama, hatakin sila! Sige, lumapit kayo! Eto asin, tanggapin nyo! Umangil yung mga aswang na akmang lalapit sa amin ng mga sandaling yun. Sa dami ng dakot ng asin na dinampot ko sa bag ko, imposibleng hindi sila matamaan. Pero saglit lang yun, dahil sa galit ng mga halimaw nilang mukha, ininda nila yung epekto ng asin sa katawan nila. Habang nilalabanan namin yung 5 kakaibang nilalang, naririnig ko naman yung mga sinasabi ni Mandy. Kakawalan mo ako dito, Don Minang! Wala ka mapapala sa akin! Don Minang, buksan mo ito! Si Lola Bising yan ah! Bakit siya nandito?
Pre, ingat! Aray ko. Pesting aswang ka. May sugat yung braso ko. Humanda ka sa akin. Eto si Bat! Don Minong, itigil mo na kung ano mang ginagawa mo. Pagsisisihan mo yan. Patahimikin niyo kung sino man yan. Istorbo yan sa ritual ko. Mukhang atakihin nila si Lola, pre. Pigilan mo sila. O sige, sana lang umubra tayo. Tingnan mo naman yung mga katawan natin. Bumakot ulit ako ng asin sa kapasimpleng kumilos palapit. Nang matansya kong maaabot na ng hagis ko ng asin yung dalawa, pinaulanan ko na sila. Umangil yung dalawang aswang habang tinapagpag yung mga butil. Sinamantala namin yun para atakihin sila. Sapul ko sa dibdib yung isa at natumba siya agad. Yung isa naman, pinagtataga ni Alan. Don Minong, makinig ka sa akin. Apo mo si Mandy kaya hindi mo siya dapat inahalay. Ano raw? Mandy? Apo ko ni Don Minong? Yun nga, pre. Mayanap pala ang lola mo. Okay, tulungan ako! Si Mandy, Langya. Ba't pa kasi nandito si Lola? Pakilimero talaga kayo. Anong ginagawa ninyo? Humanda kayo sa akin. Ah! Huwag mo sasaktan ang lola ko. Hetong sa'yo! Ah! Sinisira mo ang balat ko. Makulit talaga ang mga apo mo, Pasensya. Anong patunay mo na apo ko ang dalawang to? Yung mga taingan nyo! Pareho kayong may maliliit na bilog. Hindi mo ba napansin? Palibhasa kasi ang pagpapalakas ng pagiging aswang mong iniintindi mo. Pati sarili mong lahi, kaya mo nang gamitin para sa kapakanan mo. Meron nga ako niyan. Mabay buhok mo, Don Minong. Eh, hindi ko nakita na meron ka. Kayo mga aswang, umalis kayo sa harapan ko! Pumapalya ka na, Don Minong. Dapat niya na inaaliw mo na lang ang sarili mo imbis na magpalakas ka pa. Sa panahon ngayon, marami na kayang lumaban sa mga katulad nyo baka hindi mo pa nalalaman. Paano mo nalaman ang tukol sa palatandaan ko? Umayos kang matanda ka. Nakalimutan mo yatang magkababata tayo, ano? Nakahubad pa tayong maligo nun sa ulan. Nakakayamang sabihin pero kailangan para maaalala mo. Lola Bising, paano niyo nalaman na may ganun ako sa tenga? Ay, naku Mandy. Patawad sa ginawang pagpapahamak sa iyo ng mga apo ko. May nakita akong larawan ninyo ni Elna kanina. Hindi rin ako mapakali sa kinikilos nila nung mga nakaraang araw. Kaya palihim ko silang tinawas. Pati iyang si Kokoy. At umamin nga silang mag-asawa sa ginawa nilang pakikipagkasundo kay Don Minong kapalit ng malaking halaga. Si Arnel pa ngang naghatid sa akin sa labas kanina. Kalagan niyo ang apo ko! Bilisan niyo! Pre, kalagan natin si Mandy. Gamit ang punyal, natanggal yung mga tali ni Mandy. Kaagad na sinipat ni Don Minong yung tenga nito nang makatayo na siya sa sarili niyang mga paa. Muntikan pa itong matumba nang makita yung palatandaan. Ay, yan kasi. Hindi ka malapitan ng mga tao rito. Kaya hindi mo na alam kung sinong kamag-anak mo at hindi. Alam mo naman, hindi ako naglalagi dito dahil ayoko may mabiktima akong taga rito. Hindi ko pa rin alam na may mga kamag-anak ako rito. Sabi sa akin ni Papa, patay na raw yung lolo ko eh. Hindi rin naman po kayo nagtangka makipag-usap kahit kay Mama, hindi ba ho? Pinutol na namin ang ugnayan namin ng papa mo. Simula na mag-asawa siya, Apo. Mahal ko naman kasi ang mga anak ko kaya hindi ko na sila dinadamay sa pagiging aswang ko. Buti po, hindi nyo rin ginawang aswang ang mga anak nyo po. May pangako akong binitawan sa aking asawa. Alam ng lola mo yan. Lola Bising,
Kung ganun, kakilala niyo po kung sinong aswang umaaligid sa atin lalo na nitong mga nakaraang araw? Oo, Apo, alam ko. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay siya yun. Minsan yung mga tauhan ko, hindi ko rin mapigilang gumala sa paligid at manakot. Ang totoo niyan, sila rin ang dahilan kung bakit ako naghanap ng dalagang birhen na makakapagpalakas sa amin. Tumatanda na kasi ako. Kahit saping ako ang pinuno nila, mas marami na ako kahinaan. Yung pong bayawak na ng gulo sa manukat tapos naging bulate. Kayo rin po ba yun o mga tauhan nyo? Si Gaspar yun. Sa lahat ng mga tauhan ko, siya ang pinakamatigas ang ulo. Pasensya na talaga kayo. Patawarin niyo ako. Baka naman po mamaya, suwayin nila kayo dahil naging mahina na kayo. Alam ko mangyayari yan. Katunayan ay inaalala ko nga yan ngayon. Bigyan mo na lang ng malaking bahagi ng kayamanan mo para hindi ka na nila gambalain pa, Minong. Sana nga lang itanggapin nila. Bakit naman po hindi nila tatanggapin? Yung mga dumukot sa akin, sigurado mababayaran yung mga yun. Pasensya ka na sa mga nagawa ng apo ko. Mandi, naging instrumento sila ng pagdukot sa'yo. Yung pera pala doon, Minong. Ay, yung sa akin po, ibabalik ko rin po bukas sa bukas. Kaso, yung kuya ko po, Ano pa naman kayo? Huwag nyo nang ibalik ang pera sa akin. Dapat nga mas madagdagan ko pa yun dahil sa inyo nagkatagpo kami ng apo ko. Kailangan mo pala naming umuwi, Lo. Magbubukas pa kami ng tindahan bukas. Hindi pa pwedeng iba na lang ang magbantay nun. Wala po si Mama kasi bakasyon eh. Buti na lang talaga walang nangyari sa akin. Tsak mag-aalala yun kung sakali eh. Lola Bising, nasan po sila Ate Elna at Kuya Arnel ngayon? oo nga po pala la. Grabe talaga si kuya. Kung nasaktan kayo kanina, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Ay, umalis na kasi yung mga yun. Ang totoo niyan, narinig ko kasi yung usapan nila tungkol sa pera at sa ginawa nilang pagbibenta kay Mandy kay Don Minong. Ayun, kinumpronta ko sila. Balak kasi nilang idiin sa kaso si Kokoy kung sakali. Sama talaga ni kuya. Parang hindi niya talaga ako kapatid ah. Huwag na sila magpapakita sa akin kahit kailan. Ipapakulong ko talaga sila. Handa akong magbayad para sa kasalanan ng mga apo ko. La, hindi po pwede yan. Mandy, ako na lang ang singilin mo. Ako naman ang puno-tulo nito eh. Ako ang punot dulo sa lahat ng ito. Kaya nararapat lang ako na ang lumutas nito. Apo, ako nang sisihin mo. Sabihan mo lang ako na kailangan kong gawin at handa akong sundin yon. Hayaan nyo na lang po muna akong umuwi. Sasamahan ka namin, Mandy. Kami ni Alan, di ba pre? Kami ni Lola Bising. Ihatid namin kayo. Ako na ang mag-aatid sa inyo. Teka, kukunin ko ang susi sa silid ko. Nakakapag-try pa po kayo, Don Minong? Abay, oo naman. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang paningin ko. Baka akala ninyo. Don Minong, sandali po. Yung kayang motorsiklo ko, saan kaya dinala ng mga tauhan ninyo? Andun lang sa garahe yun. Pero sira yun kaya hindi mo pa masasakyan. Bumili ka na lang ng bago, mabuti pa. Nang gabing yun, umalis kami sa mansyon sakay ng itim na van ni Don Minong. Parang hindi ako makapaniwala sa nangyari. Sa loob lang ng isang gabi. Kung di pa binanggit ni Mandy yung mabahong amoy na parang imburnal, isipin ko na baka nananaginip lang ako. Pagdating sa tindahan, Mandy, hindi yata magandang ideya na dito ka matutulog ngayong gabi tapos mag-isa ka pa. Bakit hindi ka na lang sumama sa bahay ni na Arnel at doon na magpalipas? Ay wala naman akong kasama doon. naku Lola Bising, pasensya na pero wala na po akong balak tumapak pa dun eh. Ay nako, ako nang humihingi ng pasensya. Nakalimutan ko na agad ang nangyari. Kayo ho, baka gusto nyo dito na lang kayo sa bahay. Maluwag ko yung second floor ng tindahan. Apo, ako ba ayaw mong imbitahan yan? Si Lolo talaga. Siyempre kasama rin ho kayo. Pero wag nyo na lang kami nga aswangin mamaya ha. Naku, Mandy, paano naman ako?
Hindi mo naman ako ganun kakilala tapos ito, kailangan ko pang maligo at magpalit ng damit yata eh. Umutang na lang tayo ng susuotin sa tindahan, pare. Maraming pinagpipilian doon sa pinapautang ni Aling Manding. Napagkasunduan ng gabing yon na doon na nga lang sa second floor ni Mandy matutulog lahat. Tutulong kami sa paghahanda ng hapunan dahil pare-pareho kami hindi pa nakakakain. Matuling lumipas yung isang linggo na puno ng pagbawi sa hindi nakilalang apo si Don Minong. Ako naman, tuloy lang sa trabaho. Ang pera na ibinigay ni Don Minong, hinati namin ni Alan. Hanggang sa isang gabi, nang imbitahan kami ni Don Minong sa asyenda niya, nagkagulo kami dahil sa sunog. Diyos ko! Sinunog ng mga walang hiyang aswang ang mansyon! Dalhin niyo ang mga ito. Dito tayo dumaan sa likod. Akong bahala sa mga walang hiyang to. Lolo! Sumama na kayo sa amin! Hindi maaari. Labak ko to at labas kayo rito. Don Minong, tutulong po kami. Pwede po ba kami panlaban? Asiin bawang o itak? Ano ka ba pre? Siyempre wala panlaban si Don Minong kasi aswang nga siya eh. Yung samurai ko sa likod. Sige, sa silid ko. Takbuhin mo. Sige po, kukunin ko. Mabuti na lang sa labas pa lang naman ng bahay ang karamihan sa apoy. Meron sa sala, pero hindi pa ganun kakalat. Nakita ko naman kagad yung samurai na nasa uluhan ng kama. Kinuha ko yun. Eksaktong natanggal ko lang yung patalim nang mabasag yung salamin ng bintana at may hinagis na bote na may apoy sa loob ng silid. Pambihira, muntik na ako na. Buti na lang. Diyos ko, nasa likuran na rin mga kalaban. Pre, bilisan mo, nandito kami sa may kusina. Oo, nandyan na. Wala niya mga aswang to. Numemerwiso talaga. Nasa kusina na ako. Nung tumakbong pabalik sa loob mula sa pintuan sina Lola at Mandy, may sumalubong na aswang sa kanila. Tatapusin ko ng kasamaan mo! Yeah! Gamit ang dalawang kamay, ubod ng lakas kong hinataw yung samurai sa aswang na pumasok. Sa galit ko, para akong sinapian hawak yung patalim. Umangil yung aswang sa bawat tama ko. Hindi niyo ako matatapos dahil mas malakas pa rin akong dihamak sa inyo! Ah! Pre, si Don Minong pinagtutulungan ng dalawang aswang. Tulungan na natin siya. Sige. Aray, sakit ng sugat ko sa palikat. Tumilapon sa harap ko mismo yung aswang na tinamaan ng suntok ni Don Minong. Sinamantala ko na yung pagkakataon at tinusok ko na ng samurai yung dibdib niya. Tumilamsip pa sa akin yung dugo niya. Nagpambuno na sa sulok ang Don at yung isa pang aswang. Magsisisihan mo, kinalaban mo ko ngayon, Gaspar! Gaspar, ikaw ba yung aswang na pinaglalaruan ko? Lagot ko sa akin ngayon. Tinataw ni Alan ng malakas aswang yung hawak niyang tubo. Umangil ito ng matamaan sa ulo. Lumapit pa ako at tinarak yung samurai sa kanya. Tumatungal siya ng husto hanggang sa malagutan ng hininga at bumagsak siya sa lupa. Naganyong tao na si Don Minong nun. May kinapalang ito sa sulok ng pader at pumihit. Bumukas ang bahaging yon. Dito kayo dumaan. Lang niya, pre, tignan mo. Tapos tayo naging bornal nung nakaraan. Hindi naman kasi sa atin tong lugar na to, di ba? Nako, mabuti na lang kasama ko si Mandy, apo. Muti ka na ako makagat sa paanong aswang. Abay, pinukpok siya sa ulo ng martilyo na hawak ni Mandy. O edi sabog ang utak niya. Ingat sa paglabas la. Medyo mababa dito sa palayan. Baka mahirapan ka. Bilisan niyo. Baka sumabog ang mansyon ko. Inalalayan ko na si Lola hanggang sa makalayo kami sa pader. Malapit na kami sa burol ng tumigil nun. Nagliliwanag na yung malaking bahay ng Hacienda Minong. Paalam sa mga pangit kong alaala.
makakapagbagong buhay pa rin pala ako kahit matanda na ako. Paano ka magbabagong buhay? Aswang ka pa rin naman. Ang sabihin mo, magbago ka ng ugali. Para naman hindi ka nakakatakutan ng mga taga rito. Ipamigay mo na yung mga lupain mo na hindi mo naman maasikaso. Huwag kang mag-alala, Bising. Ibigyan ko ng parte ng lupain ko ang pamilya ng mga namatay ko pangatauhan. Lolo, baka pwede rin kayong makilala ng mga kapatid ko at ni Mama? Oo, Apo. Magpapakilala na ako sa kanila. Aayusin ko ang lahat ng nasa pamilya natin. May dumating rin pala mga bombero. Saan pala tayo dadaan ngayon? Alam nga naman sa burol ulit. Masyadong mahirap yung daanan tapos wala pang ilaw. Huwag kayong mag-alala. May daan papunta sa kalsada mula rito. Hindi natin kailangan magmadali. Binaybay namin yung kahabaan ng palayan nun. Mabagal yung mga lakad namin. Binagtas namin yung gilid ng burol hanggang sa may natanaw kaming daan mula ron. Naglakad kami hanggang sa tindahan. Masyado ng gabi kaya wala nang halos na dumadaang sasakyan sa kalsada. Pagdating sa tindahan, wala kaming imikan habang nagpapahinga. Si Lola Bising ang bumasag ng katahimikan. Diyos ko. Kung kailan naman ako tumanda, ay ganito ang naging kapalaran ko at ng mga apo ko. Ako man din ay ganyan ang iniisip ko. Akala ko dati porke kakaiba ako at mayaman. Kahit wala akong pamilya ay ayos lang. Nagagawa ko ang nais ko, napibili ko ang mga gusto ko. Siguro naman hindi nyo nababalikan yung dati nyong buhay, Lo. Sa susunod na buwan, darating na si Mama. Ihatid siya ng buong pamilya ng mga kapatid ko. Sabi ko kasi, hindi pwedeng hindi kami magkita-kita kasi may sorpresa ako eh. Hindi mo pa siguro alam ang mga sinasabi sa akin, hindi ba? Naku, hindi pa oh. Ang iniisip nila, baka mag-asawa na raw po ako. Binibiro nga po ako lagi ni Mama kay... Bakit kayo nakatingin sa akin lahat? Anong kinalaman ko dyan? Pero naman, kamusta ang katatakutan? Paano man lang magmahala naman tayo, di ba? Nahiya man. Hindi ako nakaiwas ng kulitin nila kung ano raw yung estado ng relasyon namin ni Mandy. Masyado ko kasing sinarili yung nararamdaman ko sa kanya nun eh. Yun pala, halata na kami ng mga kasamahan namin pero hindi lang sila nagsasalita. Nagkaroon ng family reunion si Mandy pagdating ni Aling Magding. Inimbita rin nila kami ni Lola Bising at Ala na dumalo kaya saksi kami sa madamdaming pagkikita ng buong pamilya. Abay, hindi pwedeng hindi mo papakasalan ng apo ko, Kokoy. Ako aaswangin kita sa oras na binigo mo siya. Si Don Minong talaga eh. Kay Mandy naman po kasi ang huling desisyon. Sa akin pala paano kung sasabihin kung magpakasal na tayo ngayon, ha? Diyan kayong tsuhin kong pastor sa simbahan. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, para saan naman kung tututol ako, di ba? At ikinasal nga kami ng araw na yun ni Mandy. Sa kabila ng nakakatakot na bahagi ng buhay namin, mas pinili naming maging positibo sa bawat araw na dumarating. Ang huling balita ni Lola Bising kay Kuya Arnel, may sakit daw ito. Hindi na talaga ito umuwi sa amin. Pero lagi naming ipinagdarasal na sana kung saan man sila, sa kabila ng mga kasalanang nagawa nila, sana'y nagsisi na rin sila at nagbagong buhay. Hanggang dito na lang po ang aking storya. Sana po ay naaliw kayo. Kahit papano, ay hindi lang kwento ng aswang ang maalala nyo sa kwento ko, kundi ang mga aral din po sa buhay na pwedeng matutunan dito. Maraming salamat po, Miss Soledad, at more power sa inyong lahat. God bless.